Hilaw na papaya, hindi lang pang tinola. Ngayong araw nga ay gagawin natin itong kakaibang merienda. Hello mga bishi! Alam nyo ba na ang hilaw na papaya na madalas nating ginigisa o kaya naman hinahalo sa tinola ay pwede palang gawing isang sobrang lutong at masarap na merienda? Hindi nyo inaasahan, diba? Pero ngayong araw ipapakita ko nga sa inyo kung paano gawing crispy chips ang simpleng hilaw na papaya. Nakakatuwa kasi kakaiba siya, pero sigurado akong magugustuhan nyo ito, lalo na kung mahilig kayo sa chichirya. Homemade na, healthy pa. Ang una nga natin gagawin ay babalatan natin yung ating papaya. Pagkatapos, gayatin nga ito sa gitna. Tuwang-tuwa nga din akong tingnan itong aking napitas na papaya kasi tignan nyo naman mga bishi, halos wala talaga siyang buto. Kaya naman hindi ako masyadong nahirapan sa pagkudkod ng loob nito. Sunod nga natin gagawin ay i-slice ito. Mas maganda kung mayroon nga kayong gagamiting slicer. Nang sa ganun ay pantay-pantay talaga ang pagkakagayat nitong ating papaya. Pero kung wala naman kayong mga slicer, kahit yung kutsilyo, basta siguraduhin pantay-pantay talaga yung nipis. Nung natapos na nga ako mga bishi, ganito na nga yung kanyang magiging itsura. Ang gagawin na nga lang natin ay kumuha ng isang kaserola. Lagyan nga lang natin ito ng tubig dahil atin nga itong papakuluan. Pero bago yan, lagyan muna natin ng asin nang sa ganun mawala talaga yung dagta ng ating papaya. Pagkatapos ay ilagay na nga natin yung ating mga papaya slices. Paalala lang mga bishi, huwag nyo itong pakuluan ng sobrang tagal. Yung medyo malambot lang pero malutong pa rin kasi iluluto pa naman natin ito mamaya sa mantika. Kapag kumulo na ay haluin nga lang natin ito ng saglit. Pagkatapos hanguin na nga natin ito at i-drain. Habang nag-drain nga tayo ng ating papaya, simulan naman natin gawin ngayon yung breading. Pwede kayong gumamit ng kombinasyon ng harina, breadcrumbs, asin, paminta at kung gusto nyo ng konting kick, lagyan nyo rin ng kaunting chili powder o kaya naman kung gusto nyo din na mas malutong, lagyan nyo naman ng konting cornstarch. Haluin nga lang itong mabuti, pagkatapos ilagay na nga natin yung ating dinrain na mga papaya slices. Utay-utay nga lang yung paglalagay ng ating papaya para masigurado natin na bawat piraso ay malalagyan nga nitong ating breading. Kapag kasi sinabay-sabay natin ay magdidikit-dikit ito, kaya naman dapat utay-utay lang. Ang panghuli naman natin gagawin ay ang pagpiprito nito. Dapat mga bishi ay mainit na mainit talaga yung ating mantika bago natin ilagay yung ating mga papaya. Kapag nailagay nyo na nga ito, wag nyo munang hahaluin. Hintayin nyo muna siyang lumutang bago nyo haluin nang sa ganun hindi magtanggal yung kanyang breading. Kapag ganito na nga ang kulay, luto na nga yan. Pero kung gusto nyo ng mas malutong, gawin nyo nga itong tostado, yung tipong super brown na. Pero wag nyo namang sunugin mga bishi ha. Baka naman kasi pumait yung kanyang lasa. Habang pinapanood mo nga itong aking video, baka naman pwedeng paki-comment kung taga saan ka para naman malaman ko kung saan na nga ba umabot itong aking video. Wag mo na nga din kalimutan na i-follow ako. At kapag tapos na nga tayong magluto mga bishi, ganito na nga ang kakalabasan niya. O diba, hindi mo nga aakalain na ito nga ay hilaw na papaya. Para nga mas maging masarap, gumawa nga lang ako ng kanyang sausawan gamit ang mayonnaise at ketchup. Ano pa nga bang gagawin ko dito? Syempre, kakainin ko na nga ito. O, paano ba mga pishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal. Paalam!